Para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping mga taong bugnutin at magagalitin. Yes, pre, ikaw ba ay may mga kakilala, mga nakakadaupang palad, na talaga namang iwas ang karamihan sa kanila dahil sila ay may lahi daw na, alam mo na, demonyita. Grabe naman sa demonyita. O sige, sabihin na natin hindi demonyita, pero marami ang ilag sa kanya dahil siya ay tinaguriang maldito or maldita. Diba? Kumbaga meron siya mga anger issues sa kanyang sarili na hindi niya pa nasa-settle or hindi niya ina-address, yet sobrang obvious na, yet sobrang affected na yung relationship niya sa iba. Alam nyo yung mga ganitong klase ng tao, kahit anong gawin mo, mapakagawa ka ng tama, mapakagawa ka ng mali, galit pa rin siya. Oo, lagi siyang aburido, lagi siyang nagtatantrums, hindi mo na alam kung ano bang gusto, hindi mo alam kung ano ba ang problema, ang dami niyang nakikita na kinakastress niya. Hindi mo alam kung paano niya hinahandle yung ugali na meron siya na feeling mo, pati siya nahihirapan na, di ba? Naku, alam niyo, ang hirap-hirap po, no, na pakisamahan yung mga ganyang klase ng tao. Aminin nyo, di ba? Kung ikaw mapapaligiran ka ng mga ganyang klase ng tao, sinasabi ko sa iyo, araw-araw yung buhay mo parang impyerno talaga. Oo. Ay, grabe naman kayo. Ang harsh-harsh nyo naman sa kanila. Oo, kasi hindi, di ba? I mean, okay lang naman magalit. Nature natin yon bilang isang tao. Meron ba kayong kilala na kahit kailan hindi nagalit? Meron ba kayong kilala na kahit kailan hindi sumabog sa inis? Of course, wala. Wala namang mali sa pakiramdam ng isang taong naiinis. Pero make sure na valid yung kinaiinisan mo, kinagagalitan mo. I mean, hindi ko sinasabi na ini-invalidate ko yung feelings ninyo. Baka sabihin nyo, grabe ka naman biboy-bibo. Ini-invalidate mo yung nararamdaman ng kagaya kong taong magagalitin. O, di ba? Galit ka na naman. Ano sinasabi ko sa'yo, hindi mo muna ako pinapakinggan. Kaya hindi tayo nagkakaintindihan. Pag ako nagalit din talaga sa'yo. Pumatol. Minsan kasi, alam nyo mga yes, friend, yung galit natin, subjective yan eh. Subjective meaning iba-iba tayo ng pananaw. Maaaring para sa'yo nakakainis, nakakagalit, nakakapikon, pero para sa ibang tao sa paligid mo, hindi naman ganun. Para sa kanila tolerable. They may take something or everything lightly. Pero pagdating sa'yo, laging big deal. Pagdating sa'yo, laging ang bigat-bigat. So again, subjective siya. Meaning, magkakaiba tayo ng nararamdaman. But the thing is, papasok ang problema sa pagkakaiba-iba. Kung ikaw yung klase ng tao na talaga namang wala nang ginawang tama yung mga tao sa paligid mo at lahat sila laging kinagagalitan mo, gets mo ko? I mean, yes, iba-iba tayo ng pananaw, iba-iba tayo ng ano ba? PC? Iba-iba tayo ng description ng galit, kung ano yung mga makakapagpapika sa'yo, pikon. Iba-iba tayo, yes. But the problem is, ikaw lahat kinagagalitan mo. Lahat kinaiinisan mo. Lagi kang aburido. Ano bang problema mo? Halika nga dito. Oh. Charot lang. Diyan ka muna. Mag-usap muna tayo. Again, yes, friend. Just to be clear, hindi ko ini-invalidate yung nararamdaman mo. Kasi again, sabi ko nga, paulit-ulit ako. Iba-iba tayo. Subjective ito. Ibibigay ko sa iyo yan kasi nararamdaman mo yan. For sure naman hindi mo rin gugustuhin na palagi kang galit, diba? Hindi mo naman siguro choice yan. Baka parte talaga yan ng pagkatao mo, ng karakteristik mo, kakambal mo talaga siya nung pinanganak ka. Pero minsan lang, baka, please, pakikontrol. 'Di ba? Please, pakilay low.
Kasi yung mga tao sa paligid mo, malaki yung posibilidad na mahawaan mo sila ng negative na enerhiya na meron ka. Mahawaan mo sila ng negative na vibe, nung galit, nung aura mo, maski sila nabibigatan na for sure sa'yo. Kasi again, it is subjective. Galit ka na pikon ka na, sasabog ka na, pero sa kanila parang, ha? Galit ka na dahil lang sa bababaw na dahilan na yon? Diba? Paano kung sa kanila okay lang pala tapos dinamay-damay mo sila sa galit mo tapos nagrant-rant ka sa kanila, ang dami-dami mo nang sinabing hindi maganda, ang ending, pati sila nahawaan mo na ng pangit na enerhiya. Diba? Ang pangit na ng ambience, ang pangit na ng vibe. Alam niyo yung mga klase ng tao na ganito, no? Sabi nila ito daw yung mga sadyang pinanganak na may kakambal nga talaga na sama ng loob. Oo, sila. Tanggapin na lang natin ha na nung pinanganak sila galit ang nanay nila. Oo, hindi naman kaya siguro nung pinagbubuntis sila yung mga magulang nila ay laging nanonood ng teleserye na puro sampalan. Irapan, ismiran, di ba? Kontrabida yung iniidolong pinapanood. Ay nako. Again, yes, friend. Give ko sa'yo yan. Okay. Benefit of the doubt. Sa lalim at haba ng aking makakaya para maintindihan ka. Kung feeling mo hindi ka nauunawaan ng iba, sige, iintindihin kita. Naiintindihan kita. Give ko sa'yo yan. Feelings mo yan, valid din yan. Galit mo yan, i-handle mo yan. But make sure na hindi maaapektuhan yung mga tao sa paligid mo. Kasi the moment na mahawaan mo sila ng galit mo na hindi naman talaga sila dapat apektado, dyan papasok ang problema. Dyan papasok ang sakit sa ulo. Talaga ba? Diba? Kung meron kang isang bagay na ihahawa or i-share sa mga tao sa paligid mo, hindi ba dapat goodness? Hindi ba dapat solid na good vibe? Solid na positive mood? What do you expect or what do you get with being angry at all times? Oh, English. Sorry, nagagalit na rin si B-Boy. Nag-i-English na siya, lagot ka. Sino nagsabi nag-i-English lang ako pag lasing ako? Hindi. Pag galit ako, nag-i-English din ako. Diba? Anong nakukuha mo? Ano yung personal satisfaction na nararamdaman mo every time na dinadaan mo ang mga bagay sa inis, sa galit? Tinagalog ko na ha kasi baka magalit ka kasi sabihin mo, English ka pa, ang arte-arte mo, B-Boy. Di wow. Ang taray ko rin. Halimbawa sa trabaho, lagi kang high blood sa mga katrabaho mo, lagi kang napipikon. Bakit? Kapag lagi ka bang high blood, tataas yung sweldo mo? Hindi. Yung BP mo tataas, oo. Yung high blood mo, mas magiging higher yan. Pero hindi mo sila kontrolado, wala ka nang magagawa dyan. Katulad mo lang din sila, mga empleyado, gusto magtrabaho, gustong sumweldo. Gusto ng payapa at maayos na environment sa pinagtatrabahuhan nila. Kaya for me, ang sinasabi ko lang dito, para rin to sa ikabubuti mo, di ba? Para sa'yo rin to. You choose your battles. Piliin mo yung mga bagay na worthy of your attention, worthy of your madness. Piliin mo yung mga bagay na talagang nakakagalit, nakakainis. Yung mga korap na politiko, ganyan. Yung mga ninanakawan tayo, hindi pumapasok sa trabaho pero sa sweldo. Yan yung mga worthy ng galit natin. Yung mga hindi hinaharap yung mga kaso, di ba? Yan yung mga nakakainis. Yan yung mga totoong nakakapikon, yung mga solid na nakakagalit. Pero yung mga petty lang, pwede mo siyang pansinin, pwede mong sabihin na, kakainis to, no? Medyo hindi ko gusto to, no? Pero wag naman naabot sa punto na talagang naguhurimentado at namumula-mula ka na at parang sumutubo na yung sungay mo, di ba? Wag ganon, Hindi na worth it yun. Kasi mauubos at mauubos ka. Again, yung mga korap na politiko, yan. Dapat ganyan yung mga tinatarget dapat natin ang galit.
Huwag tayong mauubusan ng galit, huwag tayong mapapagod magalit dahil hanggat hindi sila nananagot, hindi dapat maubos yung galit. Nagagalit tuloy ako. Charot. Ay, nako. Alam nyo, totoo naman di ba? Hindi naman talaga natin kontrolado minsan yung nararamdaman natin. Pero siguro, the bottom line of this topic, hindi mo man kontrolado yung nararamdaman mo. Pero siguro naman, kontrolado mo yung behavior mo, yung lalabas dyan sa bibig mo. Hindi porket naiinis, napipikon, nagagalit ka na sa kaibuturan ng puso't isip mo, ay magre-reflect din yun sa bibig at sa galaw mo. 'Di ba? Kasi mahirap kapag lagi ka nagpapadala sa emosyon. Mahirap kapag padalos-dalos ka sa mga ginagawa mong aksyon. May kasabihan tayo, nangyari na ang nangyari at hindi mo na yun mababawi. There's a huge possibility na mag-iba na yung tingin ng mga tao sa paligid mo once pinakitaan mo sila ng hindi magandang asal, 'di ba? Ng aksyon hindi wasto. Kung yung mga bagay na kinaiinisan mo is out of your control, then let it slip away. Hayaan mo na, palampasin mo na lang, pakawalan mo na, wala ka nang magagawa. Bali-baliktarin mo man yung mundo, kumunot-kumot na o ba yung noo mo, diba? Magka-wrinkles pa yung buong mukha mo, kahit tumambling-tumbling pa yung linya ng kilay mo, walang magbabago. Galit ka na at yung kinagagalit mo ay hindi na maiiba pa unless may magawa kang paraan para maibsan yung galit na nararamdaman mo. Ano bang pwede mong outlet every time na nagagalit ka? Sabunutan, ganyan, suntukan, karahasan agad, hindi pa pwedeng inhale, exhale muna, diba? Stretching bago, diba, sumabak sa rambulan. Diba? Yung tipong umaga pa lang, paggising na paggising mo, akala mo, daig mo pa yung maoy na lasing, alam mo yun? Kaya again, yes, friend, kung ikaw yung tipo ng tao na pinag-uusapan natin sa mga oras na ito, alam kong maikli ang iyong pasensya. Alam kong magagalitin ka. Hala, same! Oo, same. Yan ang plot twist ng usapan natin ngayong gabi. Pinapayuhan ko kayo pero ganun din talaga ako. Charot lang. Pero 'di ba, kung aware ka na ganyan ka, sana ma-improve mo pa. Hindi ma-improve na wow, mas galit na siya, 'di ba? Mas mabilis siya magalit. I mean, ma-improve mo yung karakter na meron ka. Karakter, tagal talaga. May parang arc ka talaga. 'Di ba? I mean, matanggal mo na siya sa iyong sistema, ma-develop mo yung mas mahabang pasensya, ayan. 'Di ba? Kasi wala nang masasarap pa sa mundong ito kundi ang mamuhay kasama ang kapwa ng maayos at mapayapa. Kaya ako, ito lang masasabi ko sa iyo, convert your anger in doing something better or in doing something na mas nagmamatter. Mas maganda kung ang ihahawa mo sa ibang tao ay saya, kapayapaan, 'di ba? Sabi nga ng kabilang istasyon, love lang, 'di ba? Parang wala na pa. Parang wala na pala. Sabi nila love lang. Charot, hindi. Yes na yes for you, ganon. Ay nako. So again, yes friend, sana magkaroon pa ng ways to control your anger issues. Hindi ko alam, hindi po ako eksperto. Hindi ako dalubhasa pagdating sa usaping ito. Pero ang alam ko lang, sadyang mainitin talaga ang iyong ulo. At kung kinakailangan at kung feeling mo ay kailangan mong lumapit sa isang profesional, sa isang eksperto na makatutulong sa iyo, please do so. Kasi si Biboy Bibo, hanggang salita lang din po ako.
Sige na nga, alam mo ikaw, kapag may ganyan ka na-encounter na laging matapang, laging galit, ang pinakamainam mong gawin ay sampalin siya. Ha? Sampalin siya ng pera. Promise siya pa magsusorry sa'yo. Kaya naman sa mga oras na ito, yan na nga ang gagawin ko dahil ito na mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad at maswerteng makatatanggap ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Oo na, wag ka nang magalit. Eto naman eh. Alam ko naman na kanina ka pa nabubugnot na pipi ko. Na naman yung biboy-bibo, ang dami mong pang sinasabi. Mamigay ka na lang ng papremyo. Eto na nga, madaling-madali sa panting may ikis. Charot lang. Yes, friend, lakasan mo pang muli ang volume ng radyo mo dahil baka pangalan mo na ang babanggitin ko. Kaya naman, wag na natin patagalin pa. Congratulations sa pagmumuka mo. Christian Sabocor, congratulations! Nasagot niya ang aking simpleng katanungan. Oo, na kung ang nakalimutan ko yung tanong. Grabe no, ako talaga yung nagpapag-game na na simple lang yung tanong pero nakakalimutan pa. Well, pa-30 na si Biboy. Sabi ko lang kanina, ano ang English ng ulan yan? Diba? At ang kanyang kasagutan ay tama naman, rain. Diba? Kaya again, Kuya Christian Sabocor, kung naririnig mo to sa mga oras na ito, ang kailangan mo naman gawin ay mag-send ng iyong GCash number para tuluyan mo nang makuha ang iyong tumataginting na 500 piso handog sa'yo ng ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend! 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1. Yes, FM. Solid. Good night, BB. Mwah. Oras natin, 11:45. At etong kantang to, bagay talaga sa pagmumukha mo to, kaya namnamin mo to dahil palaban ka. Ito na ang awitin ni Rachel Platten, ang awiting pinamagatang fight song. Fight to fight ka, no? Like a small boat